22 ko siyang pinalaki. Binayaran ko ang lahat ang pag-aaral niya, ang kotse niya, ang kondo, pati na ang deposito para sa venue ng kasal niya. Pagkatapos, tiningnan niya ako sa mga mata at sinabing tapos na pala ang kasal niya kahapon para lang daw sa mga espesyal na tao. 1 linggo ang lumipas, tinawagan niya ako at sinisigawan dahil hindi raw nabayaran ang upa sa kondo niya. Sumagot ako, hindi ko pa ba nasasabi sa iyo? Ako si Dante. 53 taon na ako at ginugol ko ang huling 2 dekada bilang ama ng isang batang babae na hindi ko man kadugo pero itinuring kong akin sa lahat ng aspeto o iyon ang akala ko. May-ari ako ng isang chain ng laundry at dry cleaning shop na may 4 na branch sa buong Metro Manila. Hindi naman ito marangyang negosyo pero isang marangal na trabaho na nagbigay ng magandang buhay sa anak kong si Liza. Sapat para palakihin siya, pagtapusin sa kolehiyo, at tulungan siyang magsimula sa buhay. Ang sandali ng pagbabago ay nangyari noong Martes ng umaga. Dumaan ako sa kondo niya sa Makati para ihatid ang ilang gamit na naiwan niya sa bahay ko noong huli siyang bumisita. Mga gamit iyon para sa pagpaplano ng kasal, mga listahan ng bisita, kontrata sa mga supplier, at mga sample ng tela. Ilang buwan niyang ginamit ang dining table ko bilang opisina para sa kasal na ito. Kumatok ako sa pinto. Binuksan ni Liza ang pinto habang hawak ang cellphone. Nakapajama pa rin kahit mag-aalas 11 na ng umaga. Sa likod niya, may mga nakatambak na kahon para sa paglipat. Nagtaka ako dahil wala siyang nabanggit tungkol sa paglipat ng bahay. "O pa," sabi niya nang hindi tumitingin sa mga mata ko. "Salamat sa paghatid nito." Inabot ko ang kahon. "Walang anuman, anak." Naisip ko lang. Tinitingnan ko ang kalendaryo at napansin kong hindi mo pa nasasabi sa akin ang eksaktong petsa ng kasal. Gusto ko lang siguraduhin na wala akong tatanggaping schedule sa weekend na iyon. Tumingin siya sa kanyang telepono at muling tumingin sa akin. May dumaan na kakaibang emosyon sa mukha niya. Hindi ito guilt o hiya, kundi parang naiirita siya sa akin. Sabi niya sa tono na tila balewala lang. "Kasal na kami kahapon, para lang sa mga espesyal na tao." Napatayo lang ako doon. Nakaangat pa rin ang aking mga kamay sa hangin, hawak ang kawalan kung saan naroon ang kahon kanina. Nanigas ang bawat kalamnan ko. Noong una, hindi pumasok sa utak ko ang mga salita niya. Sinubukan kong ayusin ang mga kataga para hindi masyadong masakit. Kahapon, dahan-dahan kong inulit. Tumango si Liza habang tumatalikod na papasok sa kondo. "Oo, maliit na salo-salo lang. Civil wedding tapos dinner. Alam mo naman ang ganoon." Pero hindi ko alam, wala na akong alam. "Espesyal na tao," sabi ko. Nilalasahan ang mga salita sa bibig ko na parang mga basag na kristal. Nagkibit-balikat siya. "Pamilya lang ni Rico at si Mama. Ayaw naming gumawa ng malaking eksena." Sa pagsabi niya ng Mama, ang tinutukoy niya ay si Elsa, ang babaeng nang iwan sa kanya noong 6 na taong gulang pa lang siya. Ang babaeng hindi sumipot sa bawat birthday, bawat school play, at bawat graduation sa loob ng 15 taon. Ang mama, na iyon ay nakatanggap ng invitation. Ako hindi. Hindi ko gustong sumigaw. Gusto ko lang ng paliwanag. Gusto ko siyang tanungin kung paano niya ako nagawang burahin sa buhay niya ng ganoon kadali. Pero ang postura niya at ang pagmamadali niyang talikuran, ako ay nagsabing nakapagdesisyon na siya. Anumang sabihin ko ay magiging ingay lang para sa kanya. Kaya ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagawa kailanman, nanahimik ako. Naiintindihan ko ang tanging nasabi ko sa malamig na boses. Tumingin sa akin si Liza ng 1 segundo. Marahil ay napansin ang kakaiba sa boses ko, pero nag-vibrate ang cellphone niya at nawala na ang sandaling iyon. "Kailangan ko nang gawin ito," sabi niya habang umaatras pabalik sa loob. "Salamat ulit sa gamit pa." Nagsara ang pinto ng walang kalabog. Nagsara ito na tila isa lang akong delivery rider na katatapos lang sa trabaho. Naglakad ako papunta sa van ko, sumakay, at naupo doon ng matagal. Hindi ako umiyak. Hindi ko sinuntok ang manibela. Nakatitig lang ako sa dashboard at naramdaman ko ang pagkadurog ng isang mahalagang bahagi ng pagkatao ko. 22 taon akong naging ama, pero hindi ko man lang nalaman na kinasal na pala ang anak ko. Nang gabing iyon, naupo ako sa opisina ko at binuksan ang laptop. Hinanap ko ang folder kung saan nakatago ang lahat ng financial record ni Liza, ang bayad sa renta, tuition sa universidad,
insurance ng kotse, at ang deposito para sa wedding venue na binayaran ko noong nakaraang buwan. 150,000 piso para sa isang kasal na hindi man lang ako inimbitahan. Tinitigan ko ang mga numero ng matagal. Pagkatapos, gumawa ako ng bagong file at pinangalanan itong planong pagsasara ng account. Kung hindi ako sapat na espesyal para saksihan ang kasal niya, baka hindi na rin ako sapat para pondohan ang buhay niya. Oras na para malaman ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging espesyal para kay Liza. At oras na para matutunan niya kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa. Kinabukasan, hindi ko tinawagan si Liza at hindi rin ako nag-text. Sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, hinayaan ko ang katahimikan sa pagitan namin. Hindi niya napansin, o baka naman napansin niya pero wala siyang pakialam. Hindi tumunog ang telepono ko. Pumasok ako sa trabaho gaya ng dati. Inikot ko ang 4 kong laundry shop, sinuri ang accounting, at kinausap ang mga supplier. Pero sa gitna ng bawat gawain, hindi ko maiwasang tingnan ang spreadsheet na iyon. Nakakalula ang mga numero kapag pinagsama-sama. Ang upa sa kondo niya sa Makati, 40,000 pesos kada buwan. 3 taon ko na itong binabayaran. Ang monthly ng kotse niya, 18,000 pesos. Ang sasakyan ay nakapangalan sa akin. Ang private health insurance niya sa kumpanya ko, 5,000 pesos kada buwan. Ang student loan niya na binayaran ko ng buo noong nakaraang taon, 600,000 pesos sa pag-aakalang tinutulungan ko siyang magsimula ng walang utang. Naroon din ang maliliit na bagay, bill ng cellphone, Netflix, premium subscription ng design software para sa trabaho niya, gym membership, pati na ang food delivery subscription. Lahat iyon ay naka-auto-debit sa account ko dahil noon ay masaya akong sinusuportahan siya. Akala ko kasi ay bumubuo ako ng isang ugnayan. Lumalabas na pinopondohan ko lang pala ang buhay ng isang tao habang binubuo niya ang kinabukasan niya kasama ang mga taong mas mahalaga sa kanya. Napansin ng partner ko sa negosyo na si Bert na wala ako sa sarili. Naroon kami sa main office habang tinitingnan ang quarterly report. Ayos ka lang ba, Dante? Tanong niya sabay baba ng kape. 10 minuto mo nang tinititigan ang screen na iyan. Mabuting tao si Bert. 15 taon na kaming magkasama. Kilala niya si Liza at nakita niya itong lumaki. Kinasal na si Liza, sabi ko nang walang emosyon. Lumiwanag ang mukha niya. Aba, congratulations. Kailan ang handaan? Kahapon ba o noong isang araw? Wala ako doon. Hindi ako inimbitahan. Nawala ang ngiti niya. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sabi niya, para lang daw iyon sa mga espesyal na tao, dagdag ko. Tiningnan niya ako habang pinoproseso ang impormasyon. Dante, ikaw ang nagpalaki sa batang iyon. Ikaw lang ang kinilala niyang ama. Mukhang hindi ako sapat na espesyal. Iniharap ko sa kanya ang laptop. Binabayaran ko ang bawat sentimo ng buhay niya. Lahat-lahat. At nalaman ko lang na para sa kanya. Mas wala akong halaga kaysa sa nanay na nang iwan sa kanya 20 taon na ang nakakaraan. Napakuyom ang panga ni Bert habang tinitingnan ang spreadsheet. Anong gagawin mo? Tanong niya. Ititigil ko ang lahat simula ngayon. Tinaas niya ang kanyang mga kilay. Mabigat na hakbang iyan, Dante. Siya ang unang gumawa ng hakbang. Mahinahon kong sagot. Sumasagot lang ako sa realidad na binuo niya. Kung hindi ako itinuturing na pamilya para sa kasal niya, hindi rin ako dapat ituring na pamilya para magbigay ng sustento sa lifestyle niya. Tumango ng dahan-dahan si Bert. Hindi kita masisisi, pero maghanda ka. Kapag tumigil na ang daloy ng pera, mararamdaman niya yan agad. Inaasahan ko iyon, ang huling sabi ko. Nang hapon ding iyon, sinimulan ko ang proseso. Una, tinawagan ko ang HR at inalis ko si Liza sa health insurance ng kumpanya. Pagkatapos, binuksan ko ang aking online banking at kinansela ang nakatakdang transfer para sa upa ng kondo sa susunod na linggo. Itinigil ko rin ang bayad sa kotse at inalis siya sa family plan ng cellphone. Isa-isa, pinutol ko ang lahat ng financial na tali na nag-uugnay sa amin. Nag-alinlangan ang daliri ko sa huling button ang nagkakansela sa access niya sa credit card na extension ng account ko na ibinigay ko sa kanya para sa emergency. May charge na 5,000 pesos doon sa oras na iyon. Pinindot ko ang cancel. Tapos na.
Sumandal ako sa upuan ng walang nararamdamang kasiyahan o galit, kundi isang malamig na katiyakan na ginagawa ko ang tama. Gusto ni Liza na tukuyin kung sino ang espesyal. Sige, ngayon, matututunan niya kung ano ang mangyayari kapag hindi ka ganoon sa paningin ng iba. Isang linggo na ang nakalipas mula sa kasal na hindi ako inimbitahan. Noong linggo ng umaga, nag-organisa si Liza at si Rico ng isang lunch celebration. Nalaman ko ito dahil ang tita ni Rico na si Cora ay maling natag ako sa isang photo sa Instagram bago niya ito agad na binura. Pero huli na ang lahat. Ang restaurant ay isang mamahaling lugar sa BGC na sikat sa mga organic food at mamahaling cocktails. Sa litrato, nasa gitna si Liza ng isang mahabang lamesa. Katabi niya si Rico, parehong nagniningning ang mga mukha. May mga 20 tao sa paligid nila. Pamilya ni Rico, mga kaibigang hindi ko kilala. At doon, 3 upuan ng layo, naroon si Elsa, ang dati kong asawa. Ang buhok niya ay ayos na ayos, may bagong manicure, at may suot na damit na mukhang napakamahal. Perpektong gumaganap sa papel ng ina ng bride. Ang pagiging ina na natapos noong 6 na taong gulang pa lang si Liza dahil, ayon sa sarili niyang salita sa divorce papers noon, ang pagiging ina ay hindi raw niya bukasyon. I-zoom ko ang isa pang litrato. Nakatayo si Rico habang may hawak na baso para sa isang toast. Ang caption ay, "Para sa pamilyang laging naniwala sa amin." Naniwala ako kay Liza noong gusto niyang huminto sa kolehiyo noong 2nd year. Naniwala ako sa kanya noong 3 beses siyang nagpalit ng kurso. Naniwala ako sa kanya noong tinanggap niya ang trabahong maliit ang sweldo sa halip na ang posisyon sa malaking kumpanya na nahanapan ko para sa kanya. At si Elsa? Nagpapadala lang si Elsa ng birthday card marahil 1 beses sa bawat 3 taon, pero siya ang inimbitahan sa lunch. Siya ang nakaupo sa lamesang iyon, nag-enjoy sa selebrasyon, at nagpapanggap na naroon siya sa bawat sandali. Ibinaba ko ang cellphone at pumunta sa opisina. Kinuha ko ang safety box sa cabinet kung saan ko itinatago ang mahahalagang dokumento. Sa loob ay naroon ang 22 taon ng alaala, mga report card, program sa mga dance festival, adoption papers, at mga litrato ni Liza sa bawat edad niya. Sa karamihan ng mga iyon, kasama niya ako tinuturuan siyang magbike, sa graduation niya sa high school, sa paglipat niya sa unang kondo. May isang litrato sa ilalim. Si Liza noong 8 taon pa lang siya, bungi ang ngiti, hawak ang isang cardboard na ginawa niya mismo. Sa pinakamabuting tatay sa mundo, nakasulat sa Crayola na may mga hugis puso sa paligid. Tinitigan ko ito ng matagal. Pagkatapos, ibinalik ko ang lahat sa kahon at isinara ito. Inilagay ko ito sa archive na tila isang ebidensya sa isang kasong tapos na ang hatol. Nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Bert. "Nakita ko ang mga litrato sa lunch. Ayos ka lang ba?" Sumagot ako. "Ayos lang. Tinatapos lang ang ilang bagay." Ang tinatapos ko ay ang huling piraso ang bagay na itinabi ko sa pag-asang tatawagan ako ni Liza para humingi ng paumanhin o kilalanin man lang ang ginawa niya. Pero hindi niya ginawa. Binuksan ko ang laptop at pumasok sa portal ng property management na humahawak sa kondo ni Liza. Ako ang pumirma bilang garantor ng renta niya. 2 taon na ang nakakaraan dahil wala pa siyang sapat na credit history. Sa madaling salita, ako ang legal na responsable sa upa niya. Gumawa ako ng email sa administrator na nagpapaalam na tinatanggal ko na ang aking garantiya simula sa araw na ito. Tapos na ang legal na aspeto. Ngayon, kailangan na nilang hilingin kay Rico na mag-guarantee o kailangang maghanap ni Liza ng ibang matitirhan. Pagkatapos, binuksan ko ang mga file ng mga commercial space na inuupahan ko para sa aking mga laundry shop. 3 sa mga ito ay hinahawakan ng kumpanya ni Rico, ang Hopper Realty. Si Rico mismo ang nag-asikaso sa 2 sa mga transaksyong iyon. Tinawagan ko ang main agent doon, isang babaeng nagngangalang Lisa rin. Napaka-ironic. "Dante, ang saya namang marinig ang boses mo. Anong maipaglilingkod ko?" sabi niya. "Lisa, pinag-iisipan ko. Kasing i-consolidate ang mga pwesto ko. Maaaring ilipat ko ang ilang branch. Gusto ko lang malaman kung gaano kaaga dapat mag-abiso para hindi na i-renew ang mga kontrata." Natahimik sandali. "Sa 2 sa mga pwesto mo, may 90 days ka. Ang pangatlo ay month to month na lang," sagot niya. "Nagpaplano ka bang lumipat?" "Tumitingin lang ng mga opsyon." "Salamat," sagot ko.
Wala talaga akong balak lumipat pero hindi iyon alam ni Rico. At kapag napaso ang mga kontratang iyon sa loob ng 3 buwan, gagawa ako ng desisyon base sa kung paano ako pakikitunguhan ni Liza sa mga susunod na linggo. Pamilyang laging naniwala sa amin. Sige, tingnan natin kung gaano sila maniniwala kapag nagsimula ng yumanig ang pundasyon nila. Inabot ng 5 araw bago napansin ni Liza. 5 araw ng ganap na katahimikan bago lumitaw ang pangalan niya sa screen ng telepono ko. Naroon ako sa main branch ko. Nagkakarga ng barya sa mga machine nang mag-vibrate ito sa bulsa ko. Tiningnan ko ito. Hinayaan kong tumunog pa ng 2 beses at saka sumagot. Dante Santos, sino ito? Pa, ang boses ni Liza ay tunog stressed. Heto, sinusubukan kitang tawagan kanina pa. Ah, ganoon ba? Patuloy ko sa paglalagay ng barya. Wala akong nakitang missed call. Nag-text din ako sa iyo. Hindi ko sinagot ang mga text niya. Ang isa ay meme tungkol sa kasal. Ang isa ay nagtatanong kung may mairerekomenda akong magaling na laundry shop para sa mga suit ni Rico. Parang walang nangyari. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Liza? Tanong ko sa profesional at malamig na tono. Sige, ganito kasi. May nangyayaring kakaiba. Na-bounce ang payment para sa upa. Nag-email ang landlord, napakasuplado, tungkol sa mga penalty. At tiningnan ko ang account ko. Wala doon ang pera. May problema ba sa transfer? Walang problema sa transfer, mahinahon kong sabi. Sadyang itinigil ko na ang pagpapadala. Katahimikan sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin na itinigil mo na? Tanong niya. Eksakto ang narinig mo. Hindi ko nababayaran ang upa mo. Pero bakit pa? Hindi ko maintindihan, may nagawa ba ako? Ang tanong na iyon ay napaka-absurdo na halos matawa ako. May nagawa ba siya? Parang ang pag-etsapuwera sa akin sa sarili niyang kasal ay isang simpleng pagkakamali lang. Liza, sabi ko habang pinapanatiling matatag ang boses ko. Kinasal ka na noong 1 linggo. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo ako inimbitahan. Sabi mo, para lang iyon sa mga espesyal na tao. Pinag-isipan ko nang mabuti ang linyang iyon at nagdesisyon ako na kung hindi ako sapat na espesyal para maging bahagi ng mahahalagang sandali ng buhay mo, hindi rin ako sapat na espesyal para pondohan ang mga ito. Diyos ko, naging defensive ang boses niya. Seryoso ka ba? Pinaparusahan mo ako dahil lang sa kasal? Hindi kita pinaparusahan. Inaayos ko lang ang aking mga obligasyong pinansyal para tumugma sa relasyong mayroon tayo ngayon, hindi sa relasyong akala ko ay mayroon tayo. Kalokohan ito. Nagsimula siyang sumigaw. Napakadamot mo. Madamot, inulit ko. Interesanteng salita. Sabihin mo sa akin, Liza, magkano ang upa mo? 14,000. Alam mo naman iyan. At ang kotse, 18,000. At ang health insurance. Nag-alinlangan siya. Hindi ko alam. Baka 5,000. Hindi mo alam. Mahina kong sabi. Dahil hindi mo kailangang isipin iyon kailanman. Inasikaso ko ang lahat sa loob ng mahabang panahon kaya hindi mo na alam kung magkano ang halaga ng sarili mong buhay. Magbabago na iyon. Pa, parang awa mo na. Nabiyak ng kaunti ang boses niya, nagpalit ng taktika. Gipit kami ni Rico ngayon. Mas malaki ang nagastos sa kasal kaysa sa inaasahan at hinihintay pa niya ang malaking komisyon na darating pa sa susunod na buwan. Hindi namin kayang bayaran ang upa at lahat ng iba pa ngayon. Sayang naman, kailangan ninyong humanap ng paraan. Hindi mo ba pwedeng bayaran kahit ngayon lang? Ibabalik ko rin sa iyo. Ang linyang iyon ibabalik ko rin sa iyo, narinig ko, na iyan ng 100 beses sa nakalipas na mga taon. Ni minsan ay hindi niya tinupad. Hindi, Liza, hindi ko na kaya. Hindi mo kaya o ayaw mo lang? Pasigaw niyang tanong. Pareho. Isinara ko ang machine at nilock ito. Pinili mo kung sino ang pamilya mo. Ngayon, pinipili ko rin ang akin. Hindi ako makapaniwala. Talaga bang gagawin mo ito dahil lang sa kasal? Hindi ito dahil sa kasal. Tumigas ang boses ko. Dahil ito sa 20 taon ng pagiging ama ko. At ang malaman na wala palang halaga ang lahat ng iyon sa iyo. Binura mo ako, Liza. Huwag kang magtaka kung titigil na rin ang pagpapakita ko. Narinig ko ang isang pigil na hikbi. Walang nagsalita sa aming dalawa. Pagkatapos, sinabi niya sa malamig na boses, "Sige, gagawa kami ng paraan. Hindi ka namin kailangan." Masaya akong marinig iyan, sagot ko. Kung ganoon, hindi ito dapat maging problema. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot.
10 araw matapos kong putulin ang mga bayad, muling tumawag si Liza. Sa pagkakataong ito, naghahapunan ako sa isang karinderya sa kanto, iyong may mga mesang kahoy at kapeng laging mainit. Nakita ko ang pangalan niya at halos hindi ko nasagutin, pero nanaig ang kuryosidad. Ano iyon, Liza? Sabi ko nang walang halong lambing. Pa, ang boses niya ay tensyonado, tila nasa dulo na ng pasensya. Ang upa at ang monthly ng kotse ay overdue na. Baka nakalimutan mo lang i-transfer. Inasahan ko na ang sandaling ito. Hindi ko ba nasabi sa iyo? Mahinahon kong tanong habang humihigop ng kape. Sabi ko, umatras na ako. Nag-usap na tayo tungkol dito. Hindi ko nasagot ang mga gastos mo. Pero akala ko galit ka lang. Akala ko mahihimasmasan ka rin. Oo, mahihimasmasan. Maingat kong ibinaba ang tasa. Hindi ito galit, Liza, kundi kalinawan. Nilinaw mo sa akin kung anong pwesto ko sa buhay mo. Sumasagot lang ako base doon. Pa, please. Ang boses niya ay nagpapalit-palit sa pagitan ng takot at galit. Nagbabanta na ang landlord na palalayasin kami. Ang universidad naman, hinarang ang enrollment ko. Hindi man lang ako makapag-register para sa susunod na semester. Ang komisyon ni Rico, hindi pa rin dumating. Nalulunod na kami. Mukhang mahirap na sitwasyon iyan, sabi ko sa neutral na tono. Anong balak mong gawin? Anong balak mo? Tumigil siya para pakalmahin ang sarili. Pwede mo ba kaming tulungan kahit ngayon lang? Gagawa kami ng paraan sa susunod, pero kailangan lang namin ngayon. Hindi, Liza. Hindi kita matutulungan. Hindi mo kaya o ayaw mo? Hiyaw niya. Pareho. May asawa ka na, may nanay ka, mayroon kang lahat ng mga espesyal na taong sapat ang halaga para makasaksi sa kasal mo. Baka ang isa sa kanila ay matulungan ka. Narinig ko ang mabilis niyang paghinga. Baliw na ito. Hahayaan mo ba talagang mawala ang kondo ko at mapatalsik ako sa kurso ko dahil lang sa isang kasal? Wala akong ginagawa sa iyo. Naging parang bakal ang boses ko. Ang mga kinakaharap mo ngayon ay natural na resulta ng sarili mong mga desisyon. Pinili mong itabi ako. Pinili mong magpanggap na wala akong halaga. Ngayon, pinipili mong harapin ang buhay nang wala ang suporta ko. Desisyon mo iyon, hindi akin. Hindi ako makapaniwala na ganyan ka kalamig. At hindi rin ako makapaniwala na ikakasal ka nang hindi nagsasabi sa akin. Siguro ay pareho tayong may natututunang bago tungkol sa isa't isa. Natahimik siya sandali. Pagkatapos, sa mababa at mapait na boses, sinabi niya, "Tama si Mama tungkol sa iyo." Sabi niya, "Gagamitin mo ang pera para kontrolin ako." Masakit iyon. Patuloy pa rin sa paglalason si Elsa kahit lumipas na ang maraming taon. Ang nanay mo, dahan-dahan kong sabi, ay walang inambag kahit isang piso sa buhay mo sa loob ng 18 taon. Wala siyang ideya sa mga ginawa ko para sa iyo o kung bakit. At kung naniniwala ka sa bersyon niya kaysa sa 2 dekada na narito ako para sa iyo, wala na tayong dapat pag-usapan. Sige, sabi ni Liza sa basag na boses. Sige, aayusin namin ito nang wala ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mag-aalala. Pagtatapos ko, ibinaba ko ang tawag. Nanatili akong nakaupo habang lumalamig ang kape ko at naramdaman ko ang isang pinal na pagbabago sa loob ko. Hindi ito pagsisisi o kasiyahan, kundi isang tahimik na pakiramdam ng pagtatapos. Nasusunog na ang tulay at ako ang nagsindi ng posporo. Si Tita Cora, ang tita ni Rico, ay hindi ang tipo ng babae na basta na lang nakakalampas ng mga detalye. Sa edad niya, matapos ang 4 na dekada bilang assistant sa korte, ang pagmamasid ay naging superpower na niya. Kaya nang dumalo siya sa lunch ng pamangkin niya at napansin ang mga iniwasang tanong at ang paraan ng pagyayabang ni Elsa ng mga kwento tungkol sa pagkabata ni Liza, gumana ang kanyang instinct. May hindi tama. Nang gabing iyon, ginawa niya ang gagawin ng anumang profesional. Nag-imbestiga siya. Nagsimula siya sa social media. Ang Facebook at Instagram ni Liza ay parang minahan ng ginto. Nakahanap siya ng album na may pamagat na Ang Hero Ko mula noong 6 na taon na ang nakalipas. Litrato ni Liza kasama ang isang lalaki na hindi nakita ni Cora sa lunch at hindi pa niya naririnig kahit kailan, si Dante Santos. Naroon siya sa graduation ni Liza, punong-puno ng dangal, tinutulungan itong lumipat sa universidad, tinuturuang mag-drive. Dose-dose ng litrato na sumasaklaw sa maraming taon. Laging nandoon, laging presente. Nag-scroll pa pababa si Cora
Nakahanap siya ng post mula 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko matatapos ang kurso ko kung wala ang suporta ni Papa. Habang buhay akong magpapasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Hindi tatay, kundi si Dante. Papa, nagbukas ng isa pang tab si Cora at hinanap ang pangalan ni Dante. Nahanap niya ang negosyo nito, ang Dante's Wash, Dry, na may 4 na branch at magandang reputasyon. Pagkatapos, may nahanap pa siya isang post sa isang community group na nagpapasalamat kay Dante sa malaking donasyon nito para sa isang scholarship fund. 300,000 pesos na idonasyon sa pangalan ni Liza. Sumandal siya sa upuan. Kumpleto na ang mga piraso. Ang lalaking ito ang nagpalaki kay Liza, nagbayad ng edukasyon nito, sumuporta sa buhay nito sa loob ng maraming taon, pero hindi man lang nakasama sa kasal o sa lunch, at hindi man lang nabanggit kahit isang beses. Kinuha ni Cora ang telepono at tinawagan ang kapatid niya, ang tatay ni Rico. Gerardo, sabi niya nang sumagot ito, kailangan kitang tanungin tungkol sa kasal ni Rico. Sino ba talaga ang nagbayad para sa lahat ng ito? Aba, si Rico at si Liza naman ang sumagot sa karamihan. Sabi ni Liza, tumulong daw ang nanay niya sa ilang gastusin. Bakit? May inambag ba ang isang Dante Santos? Sino iyon, Cora? Seryoso ang tono ni Cora. Isang oras ko nang tinitingnan ang social media ni Liza. Si Dante Santos ang nagpalaki sa batang iyon. Siya ang adoptive father niya. Nagbayad siya ng tuition, ng kotse, ng kondo, pati ang deposito para sa venue ng kasal ni Rico ay siya ang nagbayad. 150,000 pesos iyon, Gerardo. Natahimik si Gerardo, pero sabi ni Rico, wala na raw sa buhay ni Liza ang tatay niya, sabi niya. Mali ang sinabi niya, o nagsinungaling si Liza sa kanya. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, may isang lalaking nagbigay ng 20 taon ng buhay niya para sa batang iyon, at binura lang siya nito ng tuluyan. Kailangang malaman ni Rico kung anong klaseng tao ang pinakasalan niya. Sigurado ka ba? Nasa harap ko ang mga ebidensya, mga litrato, posts, mga pasasalamat. Nandito ang lahat, Gerardo. Pinutol ng batang iyon ang ugnayan sa lalaking nagpalaki sa kanya para lang palitan ng isang babaeng nang iwan sa kanya noong bata pa siya. At walang kahit sino sa lunch na iyon ang may malay. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo ang totoo kay Rico, matatag na sabi ni Cora, bago pa siya lalong malubog. Dahil kung nagawa ito ni Liza sa lalaking nagpalaki sa kanya, ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa anak mo? Nakaharap si Rico sa kanyang tatay at kay Tita Cora sa sala ng bahay ng kanyang mga magulang. Sa ibabaw ng lamesa ay may folder na puno ng mga printout ng screenshots at mga litrato ni Dante at Liza sa nakalipas na mga taon. Walang sense ito, sabi ni Rico habang binabuklat ang mga pahina. Sabi sa akin ni Liza, umalis daw ang tatay niya noong maliit pa siya, na halos mag-isa lang siyang pinalaki ng nanay niya. Lumapit si Cora sa kanya. Rico, niloko ka ng asawa mo. Inadopt ni Dante si Liza noong 2 taon pa lang ito. Siya ang nagpalaki at nagbayad ng lahat ang pag-aaral mo, ang kotse mo, ang kondo mo. Pati ang 150,000 pesos na deposito para sa kasal ninyo, siya ang nagbayad. Namutla si Rico. Ang deposito sa venue. Pero sabi ni Liza, si Elsa ang nagbayad niyon. Walang inambag si Elsa sa buhay ni Liza sa loob ng halos 20 taon. Sabi ni Cora sabay pakita ng isa pang screenshot. Tingnan mo ito. Post ni Liza mula 3 taon na ang nakalipas, nagpapasalamat kay Dante sa pagbabayad ng student loan niya. 600,000 pesos, Rico. Ang lalaking iyan, ang inet sa puwera ninyo sa kasal ninyo. Biglang tumayo si Rico at nagsimulang maglakad-lakad ng balisa. Sabi niya, intimate lang daw. Pamilya lang daw na laging andoon. At hindi raw kasama si Dante doon. Naging matalas ang boses ni Cora. Ang lalaking nagpalaki sa kanya ay hindi pamilya, pero ang babaeng nang iwan sa kanya ay kasama? Isipin mo iyan, Rico. Nagsalita si Gerardo ng mahinahon. Anak, kailangan mong intindihin ang ibig sabihin nito. Kung kayang baguhin ni Liza ang kasaysayan ng ganito, kung kayang burahin ang taong nagbigay sa kanya ng lahat, ano pa ang maaari niyang itago sa iyo? Tumigil si Rico at hinilot ang kanyang ulo. Kailangan ko siyang kausapin. Bago mo gawin iyan, sabi ni Cora habang tumatayo. Dapat alam mo pa ang isang bagay. Si Dante ang may-ari ng ilang commercial spaces.
3 sa mga iyon ay hinahawakan mo sa kumpanya mo. Sila ang pinakamalalaking account mo, Rico. At ayon sa nalaman ko, malapit na silang ma-expire. Nanghina si Rico. Sinasabi mo bang pwede niyang kanselahin ang mga iyon? Ang sinasabi ko, dahan-dahang dagdag ni Cora, ay ang lalaking minaltrato ninyo sa pinakaimportanteng araw ng buhay niya ay may malaking impluensya sa karir mo. At ngayon, mayroon siyang lahat ng dahilan sa mundo para ilipat ang negosyo niya sa iba. Muling naupo si Rico nang mabigat. Ang kanyang kasal, ang kanyang buhay mag-asawa, at ang kanyang karir ay parang biglang itinayo sa buhangin na unti-unting gumuho. Anong gagawin ko? Bulong niya. Hinawakan ni Cora ang balikat niya. Alamin mo kung sino talaga ang pinakasalan mo, Rico, at pagkatapos ay magdesisyon kung siya ba ang taong gusto mong makasama habang buhay. Nang gabing iyon, umuwi si Rico at nadatnan si Liza sa lamesa sa kusina, nakabukas ang laptop at halatang stressed. Maraming bill sa paligid, mga notice para sa renta, bank statement, at mga utang sa credit card. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Rico sa matigas na boses. Nag-angat ng tingin si Liza. Huwag muna ngayon, Rico. Tinitingnan ko kung paano natin babayaran ang upa. Hindi pa nagpapadala ang papa ko. Huwag mo siyang tawagin ng ganoon, putol ni Rico. Napansin ni Liza ang tono niya. Ano? Si Dante. Huwag mo siyang tawaging papa pagkatapos ng ginawa mo sa kanya. Nagbago ang mukha ni Liza, naging defensive. Anong pinagsasabi mo? Inilabas ni Rico ang kanyang cellphone at ipinakita ang litratong ipinadala ni Cora. Si Liza noong teenager pa, kasama si Dante sa graduation niya. Sino ito, Liza? Tiningnan ni Liza ang litrato at iniwas ang tingin. Si Dante iyan. Nabanggit ko na siya sa iyo. Hindi. Sabi mo, wala sa buhay mo ang tatay mo. Sabi mo, nanay mo lang ang nagpalaki sa iyo. Pero inadopt ka ni Dante noong 2 taon ka pa lang. Binayaran niya ang pag-aaral mo, ang kotse mo, ang kondo mo. Nagbayad siya ng 150,000 pesos para sa kasal natin kasal na hindi man lang siya inimbitahan. Tumayo si Liza, tumunog ang upuan sa sahig. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Anong pakialam mo? Totoo ba o hindi? Nag-cruise ang mga braso ni Liza. Komplikado kasi. Hindi ito komplikado, sigaw ni Rico. Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo, independent ka, na ikaw ang nagbayad ng pag-aaral mo. Pero sa buong panahon na iyon, ay may isang lalaking nagpopondo ng lahat at binura mo siya sa kwento mo, sa kasal natin. Tumalikod si Liza at tumingin sa bintana. Hindi mo maintindihan, ang mama ko, ang totoong mama ko, gusto niyang andoon sa kasal ko. Mahalaga iyon para sa kanya. At si Dante, laging mapanakal pagdating sa pera, laging ipinaparamdam sa akin na may utang na loob ako sa kanya. Mapanakal, mapait ang tawa ni Rico. Binabayaran ni Dante ang lahat at mukhang wala naman siyang hininging kapalit. Hindi iyon pagiging mapanakal, iyon ay pagiging ama. At tinapon mo siya na parang basura. Humarap si Liza na may luha sa mga mata. O ano ngayon? Kakampi ka na sa kanya. Sinusubukan kong malaman kung sino ang pinakasalan ko, sabi ni Rico nang may kapaitan. Dahil ang babaeng akala kong kilala ko ay hindi magagawang gawin iyon kay Dante. Nagtataka tuloy ako kung ano pa ang itinago mo sa akin. Hindi ako nagsinungaling. Tama na, tinaas ni Rico ang kanyang kamay. Tumigil ka na. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Sa bahay muna ako ng mga magulang ko matutulog ngayong gabi. Rico, please, may ideya ka ba sa ginawa mo? Tanong niya sa basag na boses. Hindi lang kung sinong tao si Dante na pwede mong balewalain. Siya ang pinakaimportanteng kliyente ng kumpanya ko. 3 pwesto, Liza. 3 sa pinakamahalagang account namin. At alam mo ba kung anong mangyayari kapag natapos ang mga kontrata sa loob ng 2 buwan? Ililipat niya ang mga iyon. Bakit pa siya makikipagnegosyo sa kumpanya ng lalaking nagpakasal sa anak niyang walang utang na loob? Namutla ang mukha ni Liza. Hindi niya gagawin iyon. Bakit hindi? Init sa puwera mo siya sa kasal mo. Sabi mo hindi siya mahalaga. Oh, congratulations. Ngayon ipapakita niya sa iyo kung gaano talaga siya kahalaga. Kinuha ni Rico ang mga susi sa counter. Babalik ako bukas para kumuha ng iba pang gamit. Sa ngayon, humanap ka ng paraan kung paano mo babayaran ang upa mo ng mag-isa dahil ayoko nang pasanin ang isang taong naniniwalang optional lang ang katapatan. Nagsara ang pinto sa likod niya at naiwan si Liza na mag-isa sa kusina.
napapaligiran ng mga bayaring hindi bayad at ang mga guho ng buhay na akala niya ay itinatayo niya. 3 linggo matapos umalis si Rico, nakatanggap si Liza ng isang sobre. Walang nakasulat na nagpadala, pero ang pangalan ng law firm sa sulok ay nagsabi na sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Sa loob ay may 2 dokumento. Ang una ay isang notification ng demanda para sa annulment ng kasal. Nais ni Rico na mapawalang bisa ang kasal dahil sa panlilinlang, na nagsasabing nagtago siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang financial dependency at relasyon sa pamilya bago ang kasal. Ang pangalawang dokumento ay mas malala. Ito ay isang formal na demand letter mula sa abogado ni Dante. Ang mga bisita sa kasal na nagbigay ng mga regalo, 14 sa kanila ay kinausap ng legal team ni Dante. Ipinaalam sa kanila ang tunay na sitwasyon, na si Dante ang nagbayad ng pag-aaral, tirahan at deposito ng kasal ni Liza habang sadya siyang inalis sa seremonya. Ang sulat ay nagdedetalye na pakiramdam ng ilang bisita ay naibigay ang kanilang mga regalo sa ilalim ng maling akala. 7 sa kanila ang humihingi ng pagsasauli ng kanilang mga regalo o ang halaga nito. Ang kabuuan ng listahan ay umabot sa 90,000 pesos. Nanginginig ang mga kamay ni Liza. Wala siyang ganoong kalaking pera. Halos 5,000 pesos na lang ang natitira sa kanya. Biglang tumunog ang telepono niya. Ang nanay niya, si Elsa. Nakatanggap ka ba ng sulat mula sa abogado? Tanong ni Elsa sa tensyonadong boses. Ikaw rin? Pinagbabantaan nila ako ng demanda para sa defamation kung magpapatuloy ako sa paggawa ng maling pahayag tungkol kay Dante. Mukhang may nag-document ng lahat ng sinabi ko tungkol sa pagiging mapanakal at manipulador niya. Libel at slander ang tawag nila doon. Naramdaman ni Liza na tila gumuguho ang mga pader sa paligid niya. Anong gagawin natin? Natin. Walang natin. Liza, hindi ko hahayaang mademanda ako dahil lang nagdesisyon kang sunugin ang tulay mo sa taong nagbibigay sa iyo ng ginto. Bahala ka na sa buhay mo. Naputol ang linya. Naupo si Liza sa kondo niyang halos wala ng gamit. Kinuha na ni Rico ang karamihan sa mga gamit nito. Tinitigan niya ang mga legal na papel. Ang enrollment niya sa universidad ay suspendido. Ang landlord ay nagsimula na ng eviction process. Ang mga credit card niya ay sagad na. At ngayon, ang sarili niyang mga bisita ay gusto siyang pabalikin ng pera. Binuksan niya ang laptop at hinanap ang pangalan ni Dante sa Facebook. Ang profile nito ay private na, pero ang page ng negosyo nito ay public pa rin. Doon, nakapost kahapon lang, ay ang litrato nito kasama ang isang batang babae na nakatoga. Ang caption ay, ipinagmamalaking suportahan ang isa pang mahusay na estudyante sa pamamagitan ng Santos Scholarship Fund. Congratulations May sa iyong degree sa nursing. Ang mga comment ay puno ng papuri. Nagpapasalamat ang mga tao sa kabutihan ni Dante sa pagsuporta sa mga estudyanteng marunong magpahalaga sa pagsisikap at pamilya. Naramdaman ni Liza na may tuluyan ng naputol sa loob niya. Nagpatuloy na sa buhay si Dante. Nakahanap na ito ng bagong ituturing na anak na susuportahan, isang taong marunong magpahalaga sa kanya. Habang siya ay nasa kondo na hindi na niya kayang bayaran, napapaligiran ng mga bayaring hindi niya kayang bunuin at nakikitang naglalaho ang kanyang kinabukasan. Gumawa siya ng bagong mensahe para kay Dante. Isinulat niya, "Sorry." Tinitigan niya ang screen ng 10 minuto at sa kanya ito binura. Para saan pa? Ang sorry ay hindi makakabayad ng renta. Ang sorry ay hindi mabubura ang nagawa na niya. Isinara niya ang laptop at nanatiling tahimik. Sa wakas ay nauunawaan na ang lahat ng nawala sa kanya. Naroon ako sa parking lot ng bago kong laundry branch. Pinapanood ang mga trabahador na tinatapos ang pagkakabit ng karatula sa labas. Malayo ito sa lugar na sakop ng realty firm ni Rico. Inilipat ko na ang lahat ng negosyo ko sa ibang management. 4 na buwan na ang nakakalipas. Wala na akong balita kay Rico simula noon. Lumapit sa akin si Bert na may hawak na kape. Maganda ang bagong pwesto, Dante. Salamat. Dapat, may balita ka ba kay Liza? Maingat niyang tanong. Umiling ako. Wala na sa loob ng ilang buwan. Ang huling narinig ko ay bumalik daw siyang tumira kay Elsa at nagtatrabaho sa isang clothing store. At si Rico, natuloy ang annulment. Nagpakasal na siyang muli noong nakaraang buwan sa isang babaeng taga-parokya nila. Pinadalhan ako ni Tita Cora ng litrato. Mukhang masaya siya.
Tumango si Bert. Mabuti para sa kanya. Karapat-dapat siya sa mas higit pa sa ginawa sa kanya ni Liza. Nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay May, ang nursing student na tinutulungan ko sa scholarship. Sir Dante, nakuha ko na po ang unang sweldo ko. Treat ko po kayo ng lunch para mag-celebrate. Bawal po tumanggi. Napangiti ako. Naalala ko kay May ang akala ko ay kay Liza noon. Mapagpasalamat, masipag, totoo. Sa nakalipas na 8 buwan, nakilala ko siya at ang iba pang mga scholar. Walang sino man ang makakapalit kay Liza, pero nagbigay sila sa akin ng isang bagay na nawala sa akin. Layunin na walang kalakip na sakit. Tama ang ginawa mo, Dante, sabi ni Bert habang binabasa ang ekspresyon ko. Tama lang na umalis ka noong ginawa mo iyon. Hindi laging mukhang tama ang pakiramdam nito, pag-amin ko. Pero kailangan. Naglakad kami pabalik sa kotse. Habang nagmamaneho pa uwi, nadaanan ko ang kalyeng dati ay tinitirhan ni Liza. Tuloy-tuloy lang ako nang hindi man lang sumusulyap doon. Nang gabing iyon, binuksan ko ang opisina ko at tiningnan ang safety box na itinabi ko ilang buwan na ang nakalipas iyong may mga litrato at alaala ni Liza. 100 beses ko nang naisip na itapon iyon, pero hindi ko magawa. Siguro balang araw ay magagawa ko rin, o baka itabi ko na lang ito bilang paalala. Hindi nang nawala sa akin, kundi nang natutunan ko. Natutunan ko na ang pagmamahal na walang respeto ay pagsasamantala lang, na ang pagkabukas palad na walang pasasalamat ay nagiging katwiran para sa pagiging abusado, at ang pagiging ama ay nangangahulugan ng pag-alam kung kailan dapat kumapit at kung kailan dapat bumitaw. Isinara ko ang kahon at ibinalik sa cabinet. Pagkatapos, binuksan ko ang email ko at kinumpirma ang pagdalo ko sa dinner ng scholarship fund sa susunod na buwan. 20 estudyante ngayong taon, 20 bata na nakakaintindi sa halaga ng tinatanggap nila. Patuloy ang takbo ng buhay at kasama ako doon. Salamat sa pakikinig sa aking kwento hanggang dulo. Kung nakarelate ka, i-like mo ang video na ito. Magsulat sa comments kung anong bahagi ang pinakatumatak sa iyo at huwag kalimutang sabihin kung taga saan ka. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwento. M.